Paki-double tap po para kayo ay makapag-like, no? Please double tap. Yan. Ganyan po kasi kapag vertical live, double tap to like, no? Yan. Okay. So, tayo po muna ay mag-share ng ating share. Mag-share muna tayo ng ating video. Okay? Para po may makapanood din. Okay. Share tayo ng video natin. Okay. Share tayo. Yan. Okay. Share tayo. Pati sa Messenger. Share na rin tayo sa Messenger. Yan. Share tayo. At mag-share na rin tayo sa ating group. Yan. Share tayo sa ating group. Okay. Group natin. Pa-share tayo sa ating group. Yan. Okay. No? Share tayo sa ating group. Yan. Okay. Yan. Ano latest na balita sa impeachment ni VP? Yan. Okay, yan. Pag-uusapan po natin, no? Yan, tungkol po sa balita, no? Tungkol po sa impeachment ni Vice President. Parang ayoko na nga siyang tawagin Vice President, eh. Parang hindi naman siya, hindi naman siya Vice President, eh, di ba? Parang hindi naman siya Vice President. Okay. So, okay mga kababayan, no? Start po tayo sa ating live, no? So, pag-uusapan po natin, no, yung itong impeachment. So, ito pa mga kaibigan, itong una-muna na pag-uusapan muna natin itong mga lately, itong mga ginagawa po ni BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte po ay patuloy po na umiiwas, no, sa kanyang impeachment at patuloy po siyang umiiwas sa mga pagtatanong ng media patungkol sa kanyang confidential funds at hindi po niya sinasagot directly, maging yung kanyang sagot po, no, doon sa pagsagot niya dapat, no, sa verified complaint, no, sa impeachment ay iba po ang kanyang sinagot. Instead na sagutin niya directly kung paano niya ginastos yung confidential funds at imbis na i-deny niya with facts, ang ginawa lang po ni BP Sara ay i-deny na wala daw paglabag na maayos daw na gamit ang confidential funds, pero hanggang doon lang. Wala pong reason, walang datas na binigay kung ano ang katotohanan, kung paano ginastos ang pera, as in wala pong reasons. Basta nag-deny, pero walang dahilan. No? So, ang pinakalaman po ng kanyang reply ay yung pag-question sa technicalities ng verified impeachment. Yung pag-question na ang impeachment daw na yan, mga kaibigan, ay hindi daw legal at ito ay nakapaglabag daw sa ating 1987 Constitution. So, in short, mga kaibigan, hindi niya talaga sinagot yung verified impeachment complaint. Hindi po niya sinagot, kundi dininay. At walang reason kung bakit. No? Basta nag-deny, pero walang reason. Pwede pala sa batas yan. Nga hindi nga dapat yun, di ba? Pero, kita mo, ginagawa nila lahat ng mga di-delay ng impeachment na to. Pero kung titignan mo,
yung kung anong nakalagay sa constitution natin, ay dapat nag-start na ang impeachment trial noong February pa lang. 'Di ba? Forthwith yan eh. Sabi nga ng mga master no, sa constitution, yung mga nag-draft ng 1987 constitution, sila mismo ang nagsabi na ito ay dapat forthwith. Pagkatanggap ng verified complaint ng impeachment ay dapat ay sinimula na kaagad ang trial, no? So agad-agad po 'yan. Pero ito po ay hindi nangyari, no? So okay, Daniel Navea, hello ma'am. Hello din po sa inyo. Sabi naman ni Ken Darrell Lagilayan, ikaw na lang pag-vice. Oh, wala akong planong pumasok politics, no? Tama na sa akin yung nag-vlog ako about politics. Ako ay sumusuporta sa ating gobyerno at nagde-debunk ng mga fake news ng mga DDS at nagpapakalat ng mga right information at mga balitang magaganda ng ating gobyerno, no? Yun lang yun. Yun lang yun, mga kababayan, no? So, okay. Daniel Navea, denying and delaying is a feeling guilt. Correct, no? Tama ka dyan. So, patuloy na dinideny ng BP, pero wala namang explanations. Diba? Sabi nga, kapag nagsabi kang, ay, hindi ko ginawa yan, dapat meron kang explanations with datas, with facts, para suportahan yung sinabi mo na hindi mo ginawa yan. Diba? Pero lumalabas po, nagdi-deny lang ang Vice Presidente, pero wala naman siyang facts na nilalahad. Diba? And Serapia Managua, marami pong salamat sa pag-drop by, no? Sa ating live. Marami pong salamat. So ito nga po si VP Sara Duterte ay tinagurian na the great escapist. The great escapist. Siya po ay tumatakbo palagi. Siya po ay palaging tinatakbuhan po niya yung mga krisis, no? Yung problema, yan, tinatakbuhan po niya. No, mga kaibigan. So, how Sara Duterte uses travel and photo ops to distract from impeachment, no? So, may camera sa kaliwa, may legal crisis naman sa kanan, pero anong sagot niya sa mga aligasyon? Selfie. Selfie lang at saka jet lag, mga kababayan, no? So, tingnan natin nandito yung mga listahan ng mga napuntahan ni VP Sara Duterte sa loob lamang ng 6 na taon nitong 2025. So mga kaibigan, take note nitong 2025, 6 na taon lang mga kaibigan ay napakarami na niyang napuntahan. Early March 2025, siya po ay pumunta sa unang sabak niya ng pag-escape, no, mga kaibigan, no, habang umiinit ang issue tungkol sa kanyang posibleng impeachment. Si VP Sara ay tumakas papuntang Hong Kong. Magpapahinga raw, no, kasama yung family. Pero tahimik ang kampo niya. Wala man lang paliwanag tungkol sa impeachment. O mga kaibigan, tingnan mo ang daming mga katanungan sa kanya, ang daming mga nagtatanong about impeachment, tahimik siya. Ayaw niyang magkomento, di ba? Pero nagawa niyang magbakasyon, no, sa Hong Kong kasama ang kanyang pamilya. Nakakapagbakasyon siya, samantalang marami siyang problema. Nakakapagbakasyon siya, samantalang meron siya dapat na harapin na mga katanungan dito sa Pilipinas. Pero nagagawa niyang magbakasyon at iwanan yung sense of accountability, mga kaibigan, at itapon sa basurahan. Kasi mukhang wala siyang ganun eh. Mukhang hindi siya accountable sa mga perang nagastos niya. Diba? Basta lang, ay hindi nangyari yan, ay tama naman ang paggastos namin, tapos walang explanation. Hanggang ganun lang siya, no? So, tingnan po natin mga kaibigan itong article dito sa Philstar. Sabi po dito, VP Sara joins Duterte in Hong Kong for
sortie. So ito po mga kaibigan, no, nag-join po siya sa pagkakampaign po ni dating Pangulong Duterte para po sa kanyang mga PDP laban senatorial bets. So dito po mga kaibigan, no, ay si VP Sara Duterte po ay sumama, no? Kasama po ang kanyang pamilya at nagsalita din po siya doon, di ba? At alam naman po natin, nung nagsalita siya, mga kaibigan, ay syempre, hindi naman niya naiiwasan na batikusin ng ating gobyerno, lalong-lalo na ang ating Pangulo, di ba? So, basahin lang natin to. Duterte is facing an ICC investigation into alleged crimes against humanity for the thousands of people killed in the so-called war on drugs when he was Davao City Mayor and later as president in 2016. As yesterday's Hong Kong event, the former president acknowledged the alleged warrant against him, no? So, ito yung pumunta sila sa Hong Kong, mga kaibigan, no? So, iyan, sabi dito mga kaibigan, he then joked with the crowd asking them to contribute money to build a monument of him beside the national hero Jose Rizal when he gets out of jail. Yan, no? So, yan po ang kanyang sinabi, no? So, si VP Sara Duterte ay nandito din po at siya rin po ay nagsalita dito sa sortie na ito, no? Sa mga senatorial bet ni dating Pangulong Duterte. So, ano po ang ibig po sabihin nito? Wala siyang accountability. Siya po ay nag-escape patungo sa ibang bansa para maiwasan niya ang mga katanungan sa kanya, no? So, pangalawa mga kaibigan, saan siya pumunta, no? Saan pumunta si VP Sara Duterte pagkatapos sa Hong Kong? Okay, tingnan natin ha. Pero bago natin puntahan yung pangalawa niyang pinuntahan, ay tingnan po muna natin yung speech niya habang siya ay nasa Hong Kong. Okay, ito po. Sabi po niya, sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara. Sabihin man nila kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo, sabi niya sa akin. Ikaw, ganito ang nangyari sa buhay ko, sabi niya. Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo. Dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod dahil wala nang katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Duterte quoted the detained preacher as saying. Kaya noong sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin ang pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, naku, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are where you are intended to be by God, exactly where you are, she added. She then thanked the Filipino in China, Hong Kong, and Macau for their support during the Duterte administration, as well as the campaigning voting for the 2022 national elections. No? So dito mga kaibigan, sa kanyang speech ay binanggit na naman niya yung palagi niyang binabanggit, yung nagsisisi siya, na bakit nakipag-team up siya kay PBBM, na kesyo humingi siya ng tawad sa mga tao kasi nakipag-team up siya kay PBBM, kesyo daw sinabihan daw niya yung mga tao na iboto niyo si PBBM. But in the reality mga kaibigan, mas nakakapagsisi talaga na binoto natin si Sara Duterte dahil po yun ang gusto ng ating Pangulo. Kasi si PBBM, kung titingnan mo, ang daming nagagawa no? Ang daming nagagawa, ang daming proyekto, napakabuting tao, hindi naninira, walang mudslinging, maayos, hindi gumagante kahit na siya ay binabalahura ng mga Duterte. Pero itong Vice Presidente, walang trabaho, no? Wala siyang trabaho mga kaibigan, mag-photo op, pumunta sa iba-ibang mga bansa, pagkatapos masyado siyang mag-hate, no? Magpapapatay ng tao, papatsugi ng tao dahil lang sa kanyang galit. So, ito yung nakakapagsisi kasi nakita natin ang kanyang tunay na kulay.
Ito talaga ang nakakapagsisi. Kasi nakita mo, ganyan pala yung vice presidente na yan. Kasi kung noon, kung una pa lang ay pinakita na niya ang tunay niyang kulay, malamang hindi po yan iboboto kahit gusto pa siya ni PBBM. At kung pinakita lang niya sana ang tunay niyang kulay, malamang hindi siya magugustuhan ni PBBM na mag-team up sa kanya. Malamang tatanggi si PBBM. Sa totoo lang, nagplastic lang kasi siya eh. Nagplastic siya eh. Hindi niya pinakita ang tunay niyang kulay. Sana pinakita na lang niya ang tunay niyang kulay para lang sa ganun ay hindi siya nagustuhan ni PBBM na makipag-team up sa kanya. Kasi si Amy lang naman ang nag-introduce sa kanya para makipag-team up. Si Amy lang naman ang gusto na mag-team up si Sara kay PBBM. Pero sa katotohanan mga kaibigan, ay si PBBM, okay lang naman siya tumakbo kahit mag-isa lang siya eh. Sa totoo lang, okay lang naman tumakbo kahit mag-isa lang si PBBM, di ba? Walang problema. At siya ay ating iboboto at siya ay mananalo. Kaso, mga kaibigan, tingnan nyo, October ha, nag-file si PBBM sa COMELEC ng kanyang COC. October. Si Sara, kailan nag-file? November na. November na siya nag-file, mga kaibigan. Si PBBM, ang ganda na ng standing no sa lahat mga survey, nangunguna. Pagkatapos nung nakita ito ni Sara Duterte, ay nangunguna si PBBM. Nung nakita niya, pumayag na rin siya na makipag-team up kay PBBM as Vice President. Kasi nakita niya malakas si PBBM. Kasi nga naman, madadala siya ni PBBM, di ba? At nangyari ngayon, nadala siya ni PBBM at siya ay nanalo. Di ba? Make sense, mga kababayan? Kaya nakakatawa lang isipin na si Sara Duterte ay paulit-ulit niya sinasabi na nagsisisi siya. Pero kung titingnan natin, mas nakakapagsisi na mag-team up sa kanya. Dahil ang sama ng ugali, di ba? Yan. Okay, March 11 onwards, nandun naman siya sa The Hague, mga kaibigan, no? Drama abroad, sa halip na harapin ang tanong sa Pilipinas, lumipad siya papuntang The Hague para suportahan daw ang kanyang ama na inaresto ng ICC. Yan. So, PR move, damage control, mga kaibigan. Halata namang may ibang pakay, di ba? Yung mga kaibigan, halatang-halata naman na may iba siyang pakay, no? Hindi lang yung sinasabi niya na kesyo ganito daw, kesyo ganyan. Halata naman natin na meron siyang ibang pakay, no? So, pangalawa. Okay. Tignan natin yung pangalawa. Okay. Yan. So ang sabi Sara, no, mga kaibigan, tapos na daw, tatapusin niya ang kanyang ginagawa sa The Hague, no? Una, pumunta siya ng Hong Kong, early March 2025. Pagkatapos March 11 onwards, pumunta siya sa The Hague. Ang sabi niya may aasikasuhin siya doon. Asikasuhin daw niya yung mga abogado ng tatay niya. Kasi daw, kailangan daw niyang asikasuhin ng abogado ng tatay niya dahil kailangan daw na makumpleto, no? So, yan yung sinabi ni Sara, mga kaibigan, no? Pagkatapos, nung nakumpleto na niya, mga kaibigan, sabi niya ay handa na daw siya na umuwi ng Pilipinas. At yun nga, mga kaibigan, umuwi nga siya ng Pilipinas. No? Then after that, mga kaibigan, nung nakauwi naman siya ng Pilipinas, ay bumalik na naman siya sa The Hague. Mga kaibigan, bumalik na naman siya sa Netherlands. At sa kanyang pagbalik, mga kaibigan, bago siya bumalik sa Netherlands, ay pumunta muna sila ng Qatar. Kasama din niya ang family niya, isinama pa nga niya si Amy, no? Mag-birthday daw siya doon, etc., etc. Ang daming hanash, mga kaibigan. Pero alam niya na merong nakaset
no, sa impeachment. May nakaset po eh. Kailangan niyang pumunta ng Senado, mga kaibigan, kasi babasahan na siya ng complaint, no, ng impeachment complaint. Pero hindi po siya pumunta, mga kaibigan, no? Kasi nga nandun siya sa The Hague. So yun po ang kanyang ni-reason out, no? Parang hindi siya makakapunta kasi nasa The Hague siya, kasi birthday niya, etc. etc. Pero kung titingnan natin, pwede naman siyang pumunta kasi ang birthday niya, katapusan ng March, pagkatapos June 2 naman yung di ba? Dapat siyang pumunta, babasahan siya sa Senado. June 2 naman yun, pwede naman siya bumalik ng June 1, di ba? Pagkatapos June 2, yan, mag-appear siya sa Senado. Pero hindi po niya ginawa, siya po ay nag-escape. So, eto po talaga mga kaibigan, nakikita natin na mukhang si Sara Duterte ay meron talaga siyang yung ugali na nag-i-escape, no? Mahilig po siyang tumakas. Halos tinatakasan po niya ang lahat ng kanyang mga responsibilidad at yung mga problema. Nag-i-escape siya mga kaibigan, no? So, yan mga kaibigan na una muna siya sa Qatar, no? Sa pagkakaalam ko, una muna siya sa Qatar, no, mga kaibigan. Yan, pagkatapos, doon sa Qatar ay nakipag-meeting siya sa mga OFW. At alam naman natin kung anong purpose ng meeting niya. Siniraan po niya doon ang Pangulo, siniraan po niya at nagpa-victim effect, nakawawa daw sila. Si Duterte daw ay kawawa kasi matandaan na daw, ikinulong daw. Pero hindi po niya naisip yung mga nabiktima, yung mga biniktima ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, na marami din po doon ay mga senior citizen na ang kwento pa nga sa atin ng mga nanay, no, na nasa House of the Representative habang umaattend sila ng Quadcom. Ang kwento pa nga ay kinakaladkad daw, no, kinakaladkad yung asawa niya, senior citizen, kinakaladkad papuntang sa ilalim ng lababo, at doon sa ilalim ng lababo ay doon na pinagraratratan. Senior citizen. So marami pong mga biktima ang Duterte administration na senior citizen. Naawa ba sila? Hindi. Hindi nila binigyan ng due process. Pero eto si Sara Duterte ay umiiyak ng due process. Dapat daw ay may due process. Matanda na daw ang tatay niya, ikukulong pa daw or kinukulong pa daw. Matanda na daw, ganun daw ang ginagawa. Nagpa-victim po, nagpa-victim. At piling nila sila ay mga biktima, na kung titingnan natin, hindi naman sila biktima. Dahil ang ginawa po nila, mga kaibigan, no, kung si Duterte ay nasa ICC ngayon, yan ay consequence ng kanilang mga ginawa nung siya ay kabataan pa. Mga kaibigan, hindi ba siya nakukonsensya? Mabuti pa nga sila Cañas tsaka si Matubato, di ba? Biruin mo yung sina Cañas at Matubato, ano lang yan sila, inuutusan lang sila. Ang pinaka mastermind, si Duterte, di ba? Kasi si Duterte ang talagang nag-set talaga ng tukhang na yan, di ba? So, si Duterte talaga, kasi instructions yan dahil siya ang Pangulo ng Pilipinas. Direktiba niya yan sa kanyang mga kapulisan. Pero, si Duterte, hindi mo makikitaan ng kahit kaunting pagsisisi sa mga namatay na 30,000 na mga Pilipino. Wala po. Walang pagsisisi kahit kaunti. Na yung mga pinatay sa war on drugs sa kanyang administrasyon, mga Pilipino yan, mga mahihirap, na marami dyan ay bumoto sa kanya. Mga kaibigan, marami dyan ay bumoto kay Duterte, pero ganyan ang kanyang ginawa. Diba? Mga kaibigan, hindi niya ginawa ang kanyang katungkulan bilang presidente ng Pilipinas na pangalagaan ang mga Pilipino. Yan po ang katungkulan ng presidente ng Pilipinas. Pangalagaan mo, ingatan mo ang mga Pilipino. Ang buhay ng mga Pilipino, paunlarin mo. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa ni Duterte? Pinagtsutsyugi ang mga kababayan natin na maliliit. Madaming nga sa Chinugi hindi naman verified na addict. Ano sabi ni Bato de la Rosa? Kasi daw, wala na daw ang ngipin. Natutunaw na daw yung gums, natutunaw na daw yung panga. Wala na daw ang ngipin. Addict daw yun.
My God! May walang verification. Di ba? Atik daw. My God! Paano naman kawawa naman pala yung mga bungi? Kawawa naman pala yung mga pangit. Di ba? Dahil kapag bungi ka pala, kapag pangit pala, adi ka na? My God, ganyan po ang ginawa ng Duterte administration. Kaya kung ano man ang nangyari kay Duterte ngayon, kung nakakulong man siya doon, dapat ay magsisi siya. At dapat ay hindi niya yan i-take as kinakawawa siya. Dapat i-take niya yan as parusa sa kanya. Dahil deserve niya yan dahil sa kanyang pagmamalabis. Walang matanda-tanda dito. Hindi ibig sabihin na porke matanda na siya, dapat hindi na siya ikukulong. Walang ganon, di ba? Dahil ang ginawa niya, crimes against humanity yan. 30,000 ang namatay, 30,000 ang sinugi sa kanyang kapanahunan, di ba? Hindi yan basta-basta na krimen lang na, meron lang sinuntok, gumawa lang ng ganito. Hindi simple yan. Yan ay crime against humanity. Kaya, hindi po nakakaawa ang dating Pangulong Duterte. Kung anong nangyari sa kanya, deserve niya yan. Walang matanda-tanda dito. Dahil kung katandaan lang ang dahilan para sabihin mo na hindi ikukulong ang tao, palayain nyo na lahat ng mga senior citizen dyan sa Bilibid Prison. At huwag nyong ikukulong. Kahit sinong matatanda na nakapatay, huwag nyong ikukulong. Ganon ba yon? Di ba hindi? Di ba ang nakalagay sa batas ng tao kapag ikaw ay nakapatay? Ang sa Biblia nga, kapag nakapatay, buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Pero, ako sa totoo lang, ayokong matsugi si Duterte. Ayokong makaranas siya ng mga lethal injection, mga death penalty. Ayoko kasi madali lang yun eh. Mabilis lang yun, madali lang yun. Mas maganda kung pagdudusahan niya ang kanyang kasalanan habang buhay para magkaroon siya ng realization, magsisi siya, humingi siya ng tawad sa Diyos at masave pa ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Diba? Mas maganda yun. Kaysa yung bigla lethal injection o kaya cilia electrica. Pagkatapos wala na. Hindi mo alam kung nakapagsisi yan sa kasalanan niya. Lalo na si Duterte. Never daw na nagsisi. Sabi ng anak niya na si Inday, hindi daw pinagsisihan ng kanyang tatay ang mga nagawa niya sa kanyang administrasyon. Diba? Yan po mga kaibigan. So, galing siya sa Qatar, no? Sa Qatar, si Duterte. Talagang si Sara, talagang tumakas siya mga kaibigan, talagang kanyang pilinano na umalis kasi nga mga kaibigan ay tatanungin na naman siya tungkol sa impeachment. Pagkatapos ay bumalik na naman siya sa Netherlands at doon nga mga kaibigan ay dumalaw siya sa kanyang tatay, nakipag-usap, nakipagkwentuhan. At yun, mga kaibigan, ay nakipagkita sa mga OFW, siniraan ng Pangulo, siniraan ng Marcos administration. The same, ganun ang ginawa niya. Tuwing siya ay nakikipagkita sa mga Filipino community, ay sinisiraan po niya ang administrasyon ng ating Pangulo. No? Ganun po ang kanyang ginagawa. So, yeah. Yan po mga kaibigan, no? Yan. Pagkatapos po, saan naman siya pumunta? Pumunta naman siya sa Malaysia. Yan, early to mid-June. Pumunta po siya no early to mid-June. Pumunta po siya sa Malaysia at bumalik po siya dito, June 14. Yan. So sa araw po ng kalayaan, nandun po siya sa Malaysia. Yan. So, pero sa halip na, mga kaibigan, sa halip na nasa Pilipinas siya, ay nandun po siya sa Malaysia at nakicelebrate, no? Nasa Kuala Lumpur si Sara at nakipag-celebrate po sa mga OFW na nandun, mga kaibigan, no? Masayang event pero convenient distraction din in disguise of an OFW event. Yung timing
Yung timing is sobrang sakto sa gulo sa loob ng bansa dahil sa impeachment. So, nandun siya sa Malaysia, sinisiraan na naman niya ang Pangulo, ang administrasyon, at kung ano-ano na naman niya, kung ano-ano na naman ang kanyang sinasabi, no? So, personal trip pa rin mga kaibigan, no? Personal trip. At eto mga kaibigan, yung ginagawa niya, sabi ko nga sa inyo, preparation din ito doon sa kanyang balak na pagtakbo sa 2028 election. No? Vice President Sara Duterte will be in Malaysia this week for personal trip with her family. Her office announced on Tuesday, June 10. So yan malinaw na malinaw, personal trip. Kaya nga marami po nagsasabi, aba, hindi na nagtatrabaho ang Vice Presidente. Palagi na lang pumupunta sa iba-ibang mga bansa, naninirang puri, namamasyal, nagpapapoto, photo op. Pagkatapos, yung Pangulo natin nagpa-photo op sa pagsunog ng droga, galit na galit siya. Pero siya palagi po siyang nagpa-photo op. Diba? Plastic talaga. Siya isang malaking plastic. Grabe, no? So, plastic talaga. Mga kababayan, no? Yan. So, pagkatapos po niya sa Malaysia, ay pumunta naman po siya sa Melbourne, Australia, noong mid-June to June 24. Yan. Tahimik, walang anunsyo, pero nalaman ng publiko na nasa Australia na pala si BP Sara. Sumama pa raw sa pro-Duterte rally habang naghahanap ng hustisya ang taong bayan. Siya nasa rally, nakasani, so walang sagot. So, habang nandun siya sa Melbourne, Australia, siniraan niya ang San Juanico Bridge na hindi naman daw ito tourist spot. Ang tourist spot daw ay yung tulay daw sa China. At siniraan po niya ang ating Pangulo, ang gobyerno, katulad ng mga ginagawa niya, mga kaibigan. Kapag siya ay umaalis ng bansa, sinisiraan niya ang gobyerno at ang Pangulo at nagpapaawa sa mga OFW na kawawa daw yung tatay niya, matanda na daw kasi kinukulong daw, mga kaibigan. Pero hindi alam ng mga OFW na mga medyo bugok, ng mga OFW na medyo bugok, hindi po nila alam na hindi po kawawa ang tatay niya. Deserve niya kung ano man ang nangyayari sa kanila. Dahil, mga kaibigan, no? Deserve niya yan dahil yan po ang ginawa nila, no? Kung ano man ang, kung nakukulong man ang tatay niya ngayon, yan po ay consequence ng lahat ng ginawa niya nung siya ay malakas pa at nasa katungkulan. So, hindi po totoo na kawawa ang kanyang tatay. Ang tatay nila, nakikita niya, nakikita ni Kitty, nakikita ng mga girlfriends, nakikita ng dating asawa. At nakahawakan, nakakausap, nabibigyan ng mga pagkain, etc. etc. Pero yung 30,000, nangungulila ang mga pamilya dahil hindi na babalik ang 30,000 na namatay sa EJK. So, sino ngayon ang kawawa? Yung pamilya ng EJK. Dahil wala na yung kanilang pamilya. Biruin mo yung 3 years old nga, yung si Micah, 3 years old, pinakabatang biktima ng EJK. Oh. Diba? Pinakabatang biktima yon. Oh. Na wala na yung pangarap niya. Bata pa yun. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na mabuhay. Na maging dalaga, magkaroon ng asawa, magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng mga apo. Imagine, 3 years old. Collateral damage sa war on drugs si Duterte. Ang daming bata na namatay sa war on drugs si Duterte. Ang daming senior citizen na namatay sa war on drugs. May mga 70 years old, may up to 80 years old. May mga lolo Oh. May buntis. Dinamay. Kasi andyan yung kumbaga yung tatay lang ang dapat na igaganon, kaso andyan ang family. Andyan yung asawa. Oh, buntis. Andyan yung mga bata. Oh, anak. Bata pa.
Nandyan din yung lolo, buong pamilya, nandyan. So, anong ginawa? Sinugi buong pamilya para walang witness. Kita mo yan, napaka-evil. Di ba, napaka-evil. Kung ipapagtanggol mo yung ginagawa ni Duterte, aba, masahol ka pa rin sa evil. Baka naman ikaw ay isang demonyo na bumaba dito sa lupa. Baka isa ka sa mga demonyo na ibinaba dito sa lupa, 'di ba? Kasi bakit mo ipagtatanggol ang mali kahit alam mo na mali ito at talagang mali, hindi pwedeng ipagtanggol. 'Di ba? Make sense, mga kaibigan. So, katotohanan lang yung sinasabi ko dito, mga kaibigan, no? Eto ang katotohanan. Ano pa? Yan. So, bumalik na siya, mga kaibigan, no? Bumalik na siya from Australia, galing sa kanyang personal trip. Nung nandito naman, mga kaibigan, sa Pilipinas, wala naman siyang ginawa, kundi para pa rin sa para pa rin sa sarili niyang sa sarili niyang interest, no? Sa interest ng China. Pumunta siya sa Chinese Embassy Lantern Festival. Yan, mga kaibigan, no? Pumunta siya doon at sandali. February pala ito, no? February. Hindi pa nagkakaroon ng biyahe, mga kaibigan, ay pumunta siya sa Chinese Embassy Lantern Festival. Kasi ito yung nagkaroon ng Chinese New Year, no? Mga kaibigan, sa Chinese New Year yata ito, no? So walang biyaheng abroad, pero PR pa rin ang galawan ni VP Sara Duterte ng China, no? So pumunta siya doon, mga kaibigan, at bumati sa mga diplomats at nakipag-selfie, etc. Pero wala pa rin siyang tugon sa issue tungkol sa confidential funds, no? So ito po yung pattern, mga kaibigan, no? Alalahanin lang natin. Remember po, mga kaibigan, no, nung bumagyo po Christine. Nasan siya noon? Bumagyo ng Christine. Yun ba yung nagpunta siya ng Germany? Yun ba yun? At nanood siya ng concert ni Taylor Swift? Tapos may isang bagyo din, no? Na nandalasa, mga kaibigan, sa I think parting NCR ba yan? Nasaan siya? Nandun siya sa kay Apo Wang-ud, nagpatato. Tapos meron pang isang bagyo. Nasaan din siya, hinahanap din siya ng mga tao. Nasaan ang Vice President? Nandun siya, umattend ng kasal. So, makikita natin kay VP Sara Duterte, meron siyang pattern na siya ay tumatakbo sa mga krisis, tumatakbo sa mga problema, hindi niya hinaharap yung mga problema, hindi niya hinaharap yung mga krisis, yung mga katanungan na dapat niya sagutin, hindi niya hinaharap. One big example ay yung ginawa niya sa House of the Representative na hindi siya pumupunta. Pumunta siya mga kaibigan, anong ginawa niya? Nagmaldita. Nagmaldita siya, di ba? Tapos, nag-motion siya na papalitan daw yung chairperson. Anong sabi ng chairperson, si Kimbo? Madam Vice President, wala po kayong right para mag-motion na palitan ng chairman, etc. Tapos, nung ginawa niya, nagmaldita siya, pinagtuturo niya yung mga kayo ganito, ganyan, kung ano ng mga pinagsasabi niya, feeling mataas, karamdam niya, Vice Presidente ako, kayo lang kayo dito, kung mga kongresista lang kayo dito, ganun ang kanyang pakaramdam, ganun siya ka-bratinela, mga kaibigan, no? Ganun siya ka-bratinela, kahit bobo naman, kahit wala namang laman ang kanyang utak, pero feeling niya ay matalino siya sa lahat ng mga nakaupo doon na kongresista, kahit wala namang laman ang utak niya. Bakit ko nasabing walang laman ang utak? Paano? Hindi niya kayang mag-reason out. Ano nangyari dito? Di ba? Ano sabi niya? I will forgo the opportunity, the opportunity to defend the budget and question and answer. Ibig sabihin, hindi niya kayang sumagot ng mga question and answer. Hindi niya kaya dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot kasi wala nga siyang utak.
Bobo. Bobo siya, wala siyang utak, wala siyang talino. Ilalabas. Kasi kung matalino ka, kahit ano pang tanong sa'yo dyan, kahit ano pang question na itanong sa'yo, kayang-kaya mong sagutin ang lahat ng question kahit gaano pa ito kahirap. Yun ang the best example na si VP Sara Duterte ay isang bobo at walang laman ang kanyang utak dahil hindi niya kayang sumagot sa mga katanungan. Di ba? Paulit-ulit. 36 times yata yun sinabi niya, I will forgo the opportunity to defend the budget in question and answer, etc. etc. Diba? Doon pa lang yung makikita mo, bobo siya. Wala siyang alam. Hindi niya kayang idepensa. Ang mga katanungan, kahit anong mga katanungan pa yan, kung matalino ka, alam mong sagutin. Sa totoo lang, no? So, yun ang ginawa niya nung pumunta siya sa House of the Representatives. Nagmaldi na. Pagkatapos, wala na magawa yung mga kongresista dahil ayaw niyang sumagot eh. So, walang nangyari. Wala silang nakuha ng mga data kasi ayaw niyang sumagot. So, ano pa? Pinatawag na naman the other day, no? Pinatawag. Hindi na pumunta. Wala na pumunta kahit isa sa kanyang departamento. Tapos, pinatawag na naman sila. Wala na naman, hindi na naman nagsipuntahan. Pagkatapos, nung bigyan na sila ng mga, mga sumun, kumbaga, makukontempt na sina Sulaika kapag hindi nagpunta. So, nagpunta si Sulaika. O, ano naman ginawa ni Sulaika? Nagsinungaling. Kasi hindi daw niya alam, ganito, ang dami ng sinasabi, hindi daw niya alam, ganyan. O, nangyari? O, nakulong, nakontempt. O ngayon, doon ngayon, mga kaibigan, pumunta ngayon si VP Sara Duterte, nagalit at doon na, no? Nagsalita siya ng kung ano-ano sa prepon sa loob ng House of the Representatives. Galit siya at doon siya nakapagbitiw na kumausap daw siya ng tao, ipapatsugi daw yung 3. Sabi nga ng iba, ano nangyari kay Sara Duterte? Yung asawa niya, nadadamay ang pangalan sa drugs. Pero hindi siya kumibo. Okay lang sa kanya. Pero nung si Zalaika Lopez, galit na galit siya. Ano bang meron? Ano bang relasyon meron sila? O nagtatanong yung mga tao. Tapos bigla namang sabi ni Montulfo, tagal na magjowa yan. Sabi ni Montulfo, hindi ako nagsabi, kundi si Montulfo. Matagal na daw di umano magjowa yung dalawang yun. Kaya daw ganun ang reaksyon ni Sara Duterte. Dahil magjowa daw yung dalawa. Sabi ni Montulfo. Diba? Nariko lang natin dito mga kaibigan yung mga pag-iwas, no? Merong kumbaga pattern na si VP Sara Duterte ay paulit-ulit na umiiwas sa lahat ng mga katanungan patungkol sa confidential funds at paulit-ulit din siya na tumatakas tuwing merong mga bagyo at krisis na dumarating, no? Yan. Kapag may issue, lalayas si Inday Sara. Lumalayas siya upang maiwasan na ang mga tanong. Kapag nauwi naman sa bansa, puro photo ops, masabi lang na may ginagawa. Kapag may krisis, may OFW tour bigla. Mahilig siya tumakbo palayo. Ang lahat ay hindi mga simpleng biyaheng opisyal. Ito ay calculated media diversion. Habang tumitindi ang init ng batas, lumalamig ang kwarto ni Sara dahil nasa abroad siya anytime na binubulat-lat ang impeachment laban sa kanya, no? So, yun po yung ginagawa ni Sara Duterte. Tumatakas siya sa lahat ng kanyang mga responsibilidad. Kaso ganito pa siya, tumatakas na nga siya, nagtatago na nga siya sa kanyang mga responsibilidad. Hindi na nga niya sinasagot. May gana pa siya na sirain at tuligsain ang Marcos administration. Diba? So, tingnan natin itong pagtuligsa niya. Tingnan natin. Eto. Tinuligsa din ni VP Sara Duterte ang Marcos admin dahil daw mahilig mag-photo ops.
Pero ang totoo, siya ang mahilig mag-photo ops to gain sympathy at ipakita lang na may concern siya sa taong bayan upang kampihan siya sa impeachment. Diba? So, pinakita dito ang ilan sa mga photo ops ni BP Sara Duterte. Napakarami nito mga kaibigan, no? Pero yung isa dito ay nakuha ko, no? At talaga namang kitang-kita ang kanyang pagpo-photo op, no? So, papakita ko sa inyo. Okay. Photo op lang talaga ang gusto niya. Camera. Action. Traffic. Lights. Camera. Action. Traffic. Lights. Camera. Action. Traffic. Lights. O, diba? O na, nakatayo pa. O, kailangan ready ang camera. Ready. Katayo pa siya. Tapos, nung naano na yung mga camera, na, umupo na. Sabay-sabay pa nga nagsiupuan. Upo na. Tapos, ayan na, tanim. O. Pagkatapos ng mga photo-photo, bibitawan na niya yan. Hindi itutuloy yung pagtatanim. Malamang. Malamang. Kasi photo op lang eh. Photo op. Photo opportunity lang talaga. So, marami pa yan mga kaibigan pero isa lang ang pinakita ko. So, dito nakikita natin na sa pagtutulig sa niya sa administrasyon ni Pangulong Marcos na nagpo-photo op daw, at least yung photo op ng Pangulo ay tunay na talagang may ginawa. Hindi katulad niya. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, maagang gumising ng Pangulo, maagang pumunta doon sa venue kung saan nandoon yung maraming droga at ipinasok doon sa ano ba tawag doon? Parang malaking cylinder nandoon ipinasok at doon sinaksihan ng Pangulo ang pagsunog ng mga droga. Bakit? Bakit ginawa ng Pangulo yon? Sinisigurado niya na hindi na yon mare-recycle katulad nung nangyari sa mga magnetic lifter na recycle at kinuha ng mga inchik. Alam na natin kung sino ang nag-utos nun. O, diba? Guys, pinagtanggol pa nga ni Duterte yun, diba? Na wala naman daw nakalusot na droga na magnetic lifter. Wala naman daw eh. Hindi daw totoo yun. Pero hindi nagsisinungaling ang mga balita, di ba? O kitang-kita na natin kung bakit niya ipinagtanggol na wala daw nakalusot na magnetic lifter nasa magnetic lifter ng mga droga. Wala daw nakalusot. So alam na natin ngayon kung bakit niya pinagtanggol. Kasi nga, ayon sa investigasyon ng Quadcom, sa kanilang conclusion, yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte ay isang palabas. Pero ang katotohanan, ito ay front lamang para pagtakpan ang kanilang drug enterprise. Diba? Kaya pala magtataka ka, I hate drugs daw, pero labas-masok ang droga sa bansa. Tapos, ang chinuchugi, mga maliliit lang, yung nagsasyabu lang natin go 100 pesos, yung mga nagme-Mary Jane lang, tapos mga pakunti-kunti na. Yun ang kanyang pinapatay. Yun ang mga biktima ng war on drugs. Mga mahihirap. Pero yung mga sindikato at yung mga may-ari ng mga shabu laboratory, pre-protectionan. Michael Yang, ginawang economic advisor.
O bakit yung gawang economic advisor sa Michael Yang? Para proteksyonan, para sabihin, ipaalam sa mga otoridad na, oy, hindi nito pwedeng galawin, hindi niyo pwedeng galawin sa Michael Yang, economic advisor ko yan, kabinete ko yan. Yan ang kanyang paraan para proteksyonan si Michael Yang na may-ari ng Shabu Laboratory. Di ba? Pero lahat yan ay binunyag ni Las Cañas, Matubato, Asierto na mga members ng Davao Death Squad na dati ay kanyang pinagkakatiwalaan. Pero nung bumaliktad na, sasabihin niya, ay, hindi ko naman yan, deny na. Pero dati, nung okay pa sila, pinagkakatiwalaan pa niya. Di ba? Ganyan naman talaga mga kaibigan. I-deny yan. Pero, andyan ang mga ebidensya. Ni Las Cañas, ni Matubato, at saka ni Asierto. Dokumentado, may timeline kompleto. At may witnesses, at may mga dokumento. Hindi pwedeng i-deny. Diba? Yun mga kaibigan. So, in short, mga kaibigan, nakita po natin kung paano si BP Sara Duterte ay maging escapist. Siya po ay tumatakbo sa mga problema, tumatakbo sa krisis. Ang ganitong klaseng public servant ay hindi po maaari na maging presidente ng bansa. Dahil kapag presidente na po ng bansa, marami pong problema ang presidente. At kung ganito ang magiging presidente na tumatakbo sa mga krisis at mga problema, malamang kawawa talaga ang ating bansa. Dahil tuwing tayo ay makakaranas ng krisis at mga problema, tatakbuhan niya lang at hindi niya susolusyonan. Diba? Ganyan po ang mangyayari. Parang katulad ng tatay niya. Tingnan mo yung lumalabas sa bibig ng tatay niya. Yung solusyon na lumalabas sa bibig ng tatay niya. Puro, patayin ko yan. Pag hindi ka, ipapatay kita. Di ba? Tingnan mo yung bibig ni Duterte. Ang bibig niya, lumalabas, puro pagpatay. Pero ang ating Pangulo, anong lumalabas sa bibig ng Pangulo natin? Solusyon. Naghahanap ng solusyon, nagbibigay ng solusyon, nagbibigay ng plano na merong kahahantungan at nagbibigay ng pag-asa. Yan ang ating Pangulong BBM. Pero ang mga Duterte, ang laman at namumutawi sa kanilang bibig, puro negative, puro pagpatay. Ang kanilang solusyon, puro pagpatay ng tao. So mga kababayan, gusto niyo bang bumalik tayo sa kadiliman? Ng 6 na taon ng kadiliman. Nalugmok na nga tayo ng 30 years. Nung nawala ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., anong nangyari sa ating bansa? Akala natin makakaahon tayo, makakabangon tayo dahil, si Duterte. Akala natin ang isang Duterte ay isang magaling na Pangulo na makakaahon tayo. Pero mas lalo tayong nilugmok at nag-iwan pa ng utang almost 13 trillion na ang utang na ito ay nung kinuwenta, ang utang na iniwan ni Duterte ay pinagsamang utang ni Quezon hanggang sa utang ni Pinoy. Ganun po kalaki ang utang ni Duterte. So mga kaibigan, maraming po salamat. Diyan po magwawakas ang ating vlog, mga kaibigan. No? At balik na lang po ako mamaya for another vlog. Maraming po salamat. Ito po muli si Admin Beach. Fight fake news, expose the truth. Bye and God bless.